Yahuwah Abba, salamat po na maraming marami sa iyo. Payapa kaming nakasapit sa panibagong taon. Taglay po ang iyong pagsasama. Ikaw po ang nag-iingat sa iyong mga anak. At kami po'y panatag, Ama, anuman ang aming masagupa. Magtatagumpay kami, di dahil mabubuti at malalakas kami, kundi dahil ikaw po'y maawain at nagmamalasakit sa iyong mga anak. Salamat po sa iyong kapangyarihan. Salamat po sa iyong pag-iingat. Salamat po sa iyong pagsasama. Sa pagkakataong ito, lahat ng iyong mga lingkod sa iba't ibang parte ng mundo ay sumasamba sa iyo, Ama. Pakitanggap po ang aming pagpupuri at ang aming pagkilala sa iyo. Maawa ka, pakipatawad muli lahat ng aming kasalanan. Tulungan mo ang iyong mga anak para po malaman namin ang lahat ng aming mga pagkukulang para kaming lahat ay ganap na makapagsisi at makapanumbalik sa iyo. Pakibasbasan pong bawat sambahayan, bawat individual, lalong-lalo na ang mga nanghihina. Sa ganitong pagsamba, pinubuksan namin ang aming puso, gayon din ang aming pag-iisip, para tanggapin ang iyong kapangyarihan. Maawa kang isugo ang iyong banal na espiritu, lalo na sa aming mga pag-aaral. Mapakinggan namin ang iyong pagsasalita sa aming puso. Ama, pakibasbasan ang bawat lingkod mo sa mga nasa mapanganib na lugar. Iligtas po sa lahat ng kapahamakan. Panginoong Yahushua, sumasamba kami sa iyo. Kami po ay kumikilala. Ikaw ang sinugo ng Ama para kami po'y magkamit ng kaligtasan. Patuloy po kaming gabayan at samahan sa pagtitipong ito. Pakibasbasan yung mga lingkod at ang aming kabuhayan at pakitanggap muli ang aming inihandog sa iyo. Hindi po ito kabayaran, kundi ito po'y pagpapahayag ng pagtitiwala sa iyo. Kami po'y sumasampalataya, dininig mo ang aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat tayong lahat ay payapang nakasapit sa panibagong taon. At tayo po ay higit na nagpapasalamat dahil tayo po ay makasasamba kay Yahuwah at kay Yahushua HaMashiach. Karaniwan po kapag sumasapit ng panibagong taon, meron pong mga tinatawag na New Year's Resolution. At ang layunin nito ay para umunlad, mapabuti ang buhay ng tao. Wala pong masama na magkaroon po tayo ng New Year's Resolution, subalit may limitasyon ang magagawa ng tao sa ganang kanyang sarili. Kaya ang dapat nating matutunan
ay umasa tayo sa kapangyarihan ni Yahweh at ni Yahushua. Ang mabuting balita ay meron pong ginawa si Yahweh na dapat natin suriin sapagkat napaloob doon yung mga biyaya at kapangyarihan ng Diyos para sa atin, at kapag ito'y ating sinusuri at inaalam, tayo po'y mag-aangkin ng buhay na walang hanggan. Ano po yun? Ano po ang dapat natin repasuhin? Dapat natin bigyan ng pansin, lalo na kapag dumarating ang panibagong taon. Dito po sa 2 Korinto 5:17, ang sinuma na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ano pong dapat natin isipin, bigyan ng pansin, alalahanin, lalo na kapag lumilipas ang dating taon at nandito ng bagong taon, dapat isipin natin yung ginawa ng Diyos na bagong nilalang. Bakit kinailangan ng Diyos ang bagong nilalang? Sapagkat nagkaroon ng problema. Ano po yun? Ang tawag dyan ay kasalanan. Dahil sa kasalanan, ang tao ay namamatay. Dahil sa kasalanan, ang mundo ay pasama ng pasama. Kaya napansin po ninyo, kada natatapos ang taon, tapos nakakaroon ng bagong taon, habang ang mundo ay tumatanda, hindi naman po bumubuti. Pasama nga ng pasama. At ito ay lalala pa sapagkat ano ang tinitiyak ng banal na kasulatan? Darating ang panahon na ang lupa at ang langit ay mapapara, mawawala ang mga ito. Subalit, anong gagawin ng Diyos? Yung bagong lupa at ang bagong langit. Pero bago po gawin yun ng Diyos, ano po ang kailangan gawin niya muna? Yung bagong nilalang, na ang ibig sabihin yung mga tao ay dapat gawing bagong nilalang. Kaya dito po sa ating binasang talata, yung binanggit na bagong nilalang, ang tinutukoy dyan ay ang mga tao. Sino po ang mga tao na ang tawag ni Apostol Pablo sa kanila? Bagong nilalang. Yung mga kay Kristo, yung mga kay Yahushua. Kapag ang tao po binautismohan, isinasangkap siya sa katawan ni Yahushua at si Yahushua ang magiging pangulo nila. Kaya dahil po tayo ay sumampalataya kay Yahushua, nabautismohan sa kanyang pangalan, huwag nating kalilimutan mga kapatid, tayo po ay bagong nilalang. Yung dati, yung luma, dapat lumipas na at ang dapat na umiral ay ang bagong identity ng bawat isa sa atin. Alam niyo po yung mga kapatid, dahil po tayo bagong nilalang kay Kristo Yahushua, meron tayong identity. Kaya lang kung minsan nakakalimutan natin o kaya hindi natin alam kung ano yung identity yun. Kasi kapag hindi natin alam yung ating identity, hindi po natin matutupad yung dapat gawin ng mga bagong nilalang kay Kristo Yahushua. Ano po ba ang ating bagong identity? Pakinggan po natin dito po sa Galatia 2:20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Ano pong ating identity bilang bagong nilalang kay Kristo Yahushua? Ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y namatay na sapagkat sinama sa ipinako sa krus kasama ng Panginoong Yahushua. Dahil doon, hindi na po siya ang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi sino ang nabubuhay sa kanya? Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Kaya ang ating identity, si Yahushua ay nasa atin. Si Yahushua ay nasa akin. Si Yahushua ay nasa inyo. Si Yahushua ay nasa bawat isang tao na sumasampalataya. Kaya nga siguro para po maging maliwanag yung atin pong pag-uusap at maikli, kasi kapag tinanong po tayo ano bang bagong identity natin, siyempre sasabihin natin si Yahushua nasa akin na.
Pero merong isang termino na gusto kong i-propose sa inyo. Yun pong Kristiyano kasi, pag sinabi natin Kristiyano, hindi po angkop di ba? Pero pag sinabi natin Yahushaim, hindi ba mas angkop yun? Kasi yung salitang im sa Ebreo, ang ibig sabihin nun, plural. Halimbawa, cherub, cherubim. Seraph, isa lang. Seraphim, marami. Kapag sinabi natin Yahushaim, ibig sabihin, yung mga maraming tagasunod ng ating Panginoong Yahusha. Na si Yahusha ay nasa kanila. Mga kapatid, ito ang ating identity. Bakit dapat natin malaman ang ating bagong identity sa ating Panginoong Yahusha? Para malaman natin kung ano ang dapat natin gampanan. Sapagkat nakatali yung ating mga dapat gawin sa ating identity. Merong connection doon. Ano po ang isa sa identity natin bilang Yahushaim? Pakinggan po natin ang nakasulat po dito sa 2 Korinto 5:20 hanggang 21. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ano po ang isang gampanin ng isang bagong nilalang o isang Yahushaim? Ayon po sa ating binasa, tayo po ay isang sinugo ng Diyos kapag tayo po ay itinuring na matuwid dahil sumampalataya sa Panginoong Yahusha. Isinuko natin ang ating pagkakasala sa kanyang ginawa sa krus. Kapag kaganon, tayo po'y naging mga ambasador. Tayo po'y naging sinugo ng ating Panginoong Yahusha. Akala po kasi ng iba, isang tao lang ang sinusugo. Hindi. Kapag ikaw nakinabang sa ginawang pagtubos ng ating Panginoong Yahusha, anong tawag sa iyo? Ang tawag sa iyo, sugo. Sapagkat sinusugo ka ng Panginoong Yahusha. Hindi ba yan sinabi ng Panginoon Yahusha bago umakyat sa langit? Sinusugo kayo. Sapagkat ang gampanin natin ay para po ipalaganap yung ginawa ng Panginoong Yahusha para mas maraming tao pa ang magkamit ng kaligtasan sa paraan sila'y nakipagkasundo o naging kaibigan nila si Yahuwah Aba. Kaya ito po isa sa ating gampanin. Tayo po ay isang ambasador ng ating Panginoong Yahusha. Hinihikayat natin ng lahat ng tao manumbalik na sa Diyos. Ano pa ang isang identity natin sapagkat si Yahusha ay nasa atin? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa pahayag 1:5 hanggang 6. At kung tungkol kay Yahusha Kristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. At siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo, iligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong mga hari at mga pari o saserdote upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakilanman. Amen. Ano po ang isa pang identity natin bilang bagong nilalang kay Kristo Yahusha? Ayon po sa ating binasa, kung tayo po'y tinubos ng dugo ni Yahusha dahil sa ating pananampalataya, ano po ang naging katayuan natin? Napansin po ninyong sinabi? Tayo po'y mga hari at mga pare. Pag sinabing pare, ibig sabihin ay saserdote. Sino po ang itinuturing na saserdote ng hari? Walang iba kundi sa lahat ng mga tinawag. Kaya lahat tayo, mga kapatid, ay saserdote ng ating Panginoong Yahusha. Dahil po tayo ay naglilingkod kay Yahusha na siya ang hari, tayo po ay makaharing saserdote. Hindi basta saserdote lang. Makaharing saserdote. Kakaiba yun. Pero yan po ang ating identity. Ano pong ibig sabihin nun?
Ano ang gampanin natin bilang isang saserdote na makahari? Pakinggan po natin dito po sa unang Pedro 2:4-5 na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Yahushua Kristo. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan. Iyong tumatawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapot ngayon bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapot ngayon nagsipagkamit ng awa. Ano po ang ating gampanin? Sapagkat tayo, dahil sa dugo ng ating Panginoon Yahushua at dahil tayo lumapit sa Kanya bilang isang batong buhay, ano pong ating naging gampanin? Ayon po sa ating binasa, tayo po ay inaasahan, katulad po ng mga saserdote noon, tayo po ay inaasahan na maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu. Kasi kung atin pong titingnan yung gampanin ng mga saserdote noon sa panahon ni Moises, ano-ano po ba ang kanilang gampanin? Siguro agad po nating iniisip, doon po sila sa templo, di ba? Opo, sa templo sila, pero hindi araw-araw silang nasa templo. Meron po silang tinatawag na assignments. Most of the time, doon po sila sa iba't ibang mga towns, iba't ibang mga dako, sapagkat ang isang gampanin ng mga saserdote ay ituro ang mga salita ng Diyos. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo mga Levita, ano po, at saka yung mga iba't ibang pare, kung minsan meron po silang, anong tawag po doon, meron pong, wala po silang pag-aaring lupa, hindi po sila kasama sa tribes, kalat sila sa buong Israel, sapagkat ang dapat nilang ginagawa ay nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Ano pa ang dapat nilang ginagawa? Kapag ka-assignment nila, dapat po sila maglingkod sa templo. Bakit mahalagang templo noon? Sapagkat sa templo lamang nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos sa bayang Israel. Doon po ang lugar ng pagsamba, sapagkat doon po yung paghahandog ng mga iba't ibang sakripisyo sa Diyos. Sino pong nangunguna doon? Mga saserdote. Tayo po saserdote. Pero hindi po saserdote ayon sa Aaronic priesthood. Meron po tayong tinanggap na makaharing pagkasaserdote. Iba ito. Ang atin pong pinangangasiwaang mga handog, hindi po literal, kundi espiritual. Yung pagsamba na ginagawa nating paglilingkod at yung atin pong ginagawang pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Kaya sana po ay nakuha ninyo kung ano po ang pinakamensahe ng talatang ito. Hindi lang si Pedro ang dapat magturo. Inaakit niya lahat ng mga tao, lahat ng mga lingkod, lahat ng mga bagong nilalang kay Kristo Yahushua. Tungkulin natin mga kapatid na tayo po'y magturo saan man tayo maparoon. Tagapagturo po tayo. Tinuturo natin ang mga salita ng Diyos. Kung meron po tayong kaibigan, tuturo natin mga salita ng Diyos. Sapagkat yan ang gampanin ng isang saserdote. Kaya tayo po'y ambasador, mga sinugo. Pangalawa, tayo po ay makaharing saserdote. Paano po magkakaroon ng bisa yung ating pagiging makaharing saserdote? Dito po sa Korinto 3:16-17, hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos
ay parurusahan niya. Dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Paano po magkakaroon ng bisa ang ating pagiging saserdote, makaharing saserdote, kapag tinanggap natin ang banal na Espiritu? Sapagkat noon, kailangan yung templo, sapagkat doon nagpapahayag ang Diyos. Doon po dumadalo yung kanyang Espiritu. Doon po sa tinatawag na Ark of the Covenant. Sa panahon natin ngayon, anong sabi ng Biblia? Hindi na kailangan yung physical na templo. Ang sabi niya, kayo ang templo. Tayo mismo ang templo ng Diyos. Sa makatwid, nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Yaan pong kahulugan ng salitang eklesiya o salitang iglesia. Akala po kasi ng iba, kapag sinabing iglesia sa Biblia, ang tinutukoy building o kaya isang organisasyon. Hindi po. Pagka binabanggit eklesiya o iglesia, ano pong tinutukoy? Ang tinutukoy po ay ang mga tao na tinawag para magkaroon ng pagsasama kay Yahushua sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya dahil po sa napasa atin at naninirahan sa atin ang banal na Espiritu, tayo po eklesiya, at dahil dito tayo pong lahat sa eklesiya naging makaharing saserdote. Ano pa ang naging identity natin? Sapagkat alam natin, tayo po ay ambasador, di ba? Pinapalaganap natin salita ng Diyos. Ano pa? Tayo po ay saserdote, kaya tayo ay sumasamba at naglilingkod sa Diyos. Ano pa ang pagkilanlan sa atin ng Diyos? Pakinggan po natin dito po sa Roma 8:15-17, at ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na mga magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo, kagaya ni Kristo doon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Ano pang isang naging identity natin dahil po si Kristo Yahushua ay nasa atin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung tinanggap natin ang banal na Espiritu, iisa lang ibig sabihin noon. Ano po yun? Tayo po'y mga anak ng Diyos. Kasama tayo sa tinatawag na royal family. Huwag po natin kalilimutan yun, mga kapatid. Kasi kung ating iisipin, yung pinaka magandang biyaya na ating matatanggap sa Diyos ay tayo ay maging anak niya. Sapagkat kung tayo mga anak ng Diyos, ang sabi rin tayo po ay tagapagmana. Minamana natin ang lahat ng bagay. Ang totoo, marami na po tayong minana mula sa ating Panginoong Yahweh. Kasama dyan ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu. Sa hinaharap, marami po tayong mamanahin. Pero ngayon, hindi pa natin natatanggap lahat yon. Opo, tayo po'y bagong nilalang. Dahil bagong nilalang, meron tayong identity. Ano po yun? Tayo po ay Yahushaim. Ibig sabihin si Yahushua ay nasa bawat isa sa atin. Anong ibig sabihin naman nun? Ibig sabihin tayo ambasador. Number 1. Number 2, tayo po ay makaharing saserdote. Number 3, tayo po ay mga anak ng Diyos. At number 4, tayo po ay mga tagapagmana mula po kay Yahweh at kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Yahushua. Mga kapatid, kayo po ba ay nagagalak sa balitang yan? Kasi kung atin pong talagang titingnan, sino ba talaga ang tunay na pinagpala ng Diyos? Yung mayayaman? Yung matatalino? Hindi eh. Yung mga ginawang bagong nilalang. Kaya huwag nating mamaliitin yon. Mga kapatid, nandiyan ang kapangyarihan. Nandiyan ang katangian. Nandiyan ang tunay na biyaya. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, lahat mamanahin natin. Ngayon pa lang, minanan natin ang banal na Espiritu. Subalit,
meron din pong binanggit si Apostle Pablo na dapat din natin mapansin. Napansin po ninyo? Sinabi niya, kayo ay mga anak. Diba? Nakita niyo? Tapos sinabi niya, kayo ay mga tagapagmana. Pero meron siyang binanggit sa bandang huli. Ang sabi niya, sapagkat kung, yung salitang kung, anong kahulugan nun? Conditional, di ba? Sapagkat kung, ano pong dapat mangyari? Kung magtiis kayo, kagaya ni Kristo, noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Ibig sabihin, bagamat tayo ay ambasador, saserdote, mga anak, mga tagapagmana, kinakailangan pa rin na tayo ay magtiis. Alam niyo po kung bakit? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Roma 8:23, at hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, anong dahilan kung bakit kinakailangan? Bagamat tayo ay mga anak ng Diyos, kailangan pa rin magtiis tayo sapagkat hindi pa nahayag sa atin yung ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Meron po kasing proseso yan. Hindi pa tapos ang gawain ng Diyos. Anong nangyari sa creation, sa nilikha ng Diyos? Ito po ay nadungisan ng kasalanan. Kaya nga pasama ng pasama. Pero magkakaroon ng bagong lupa, bagong langit, at magkakaroon ng mga bagong tao ng Diyos. Kaya nga mayroong bagong nilalang. Nung tayo ay nilalang muli sa pamamagitan ng Panginoong Yahushua, hindi ibig sabihin ganap na yung ating katayuan. Meron tayong tinanggap bilang unang kaloob. Ano po yun? Banal na Espiritu. Pero habang tayo naghihintay, ano pong kailangan? Yung pagtitiis. Sapagkat daraing din tayo. Katulad ng pagdaraing ng sanlibutan. Hindi pa kasi ganap yung ating pagiging anak ng Diyos. Bakit hindi pa po naging ganap ang pagiging anak ng Diyos? Pakinggan po natin dito po sa Filipos 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawaing pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yahushua Kristo. Bakit po kinakailangan tayo ay magtiis pa bagamat tayo ay mga anak ng Diyos? Sapagkat nung tayo naging anak ng Diyos, nung tayo ay tinubos ng dugo ni Kristo Yahushua, tayo po ay napabilang sa sambahayan ng Diyos. Dahil tayo napabilang sa sambahayan ng Diyos, ano po ngayon nangyari? Nakafocus sa atin ang atensyon ng Diyos. Meron siyang sinimulan, yung pagtubos sa atin, pero yun dapat ay lubusin. Bakit? Sapagkat tayo ay lumago. Sapagkat tayo ay dapat umunlad. Sapagkat tayo ay dapat maging ganap na katulad nino nung panganay. Sino po yun? Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Kaya nung tayo po ay naging anak ng Diyos, nagsisimula yung gawain ng Diyos sa ating buhay, unti-unti tayo po ay meron siyang ginagawa sa atin para tayo ay maging lubos na katulad ng Panginoong Yahushua. Kaya ano po ang kung minsan na mangyari sa atin? Ano po ang isang kasangkapan? Siguro masasabi natin yun. Kasangkapan ni Yahweh para tayo bilang mga anak ng Diyos ay unti-unti ay nagiging katulad ni Yahushua. Dito po sa Santiago 1:2-4, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo, mga kapatid. Ano po ang isang kasangkapan ni Yahweh? Para po tayo ay maging ganap at walang anumang pagkukulang. Ibig sabihin tayo ay nagiging katulad ng ating Panginoong Yahushua. Ayon po sa ating binasa, yung mga pagsubok,
Pagka sinabi kasing pagsubok, iniisip natin ito ay test. Di ba? Papasa ka o hindi ka papasa. Totoo yun. Sa mga pagsubok, kung minsan tayo pumapasa, kung minsan tayo ay bumabagsak. Pero ano po ang dapat natin mapansin? Kapag ka tayo ay sinusubok, yung pagsubok, hindi lang po yung test. Yung pagsubok, yun po ay kasangkapan para tayo ay matuto. Kaya nga, para po lalo tayong matuto at para tayo lalong lumago, kinakailangan dumaan tayo sa maraming mga pagsubok. Ano pong sabi ni Santiago kapag tayo dumaraan sa pagsubok? Ang sabi niya, ito'y kuminsan nakakalito sa iba. Sabi niya, maggalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Mga kapatid, sabihin po natin totoo. Kayo ba'y nagagalak kapag dumaraan kayo sa pagsubok? Siguro sasabihin ninyo, hindi po. I'll be honest, ako din, hindi ko sasabihin ako'y magagalak kapag dadaan tayo sa pagsubok. Ayaw natin yun eh. Pero kailangan yun. Bakit? Sapagkat may layunin ang Yahuwah Abba kung bakit tayo kailangan dumaan sa pagsubok. Ano po yun? Para ito ay magdulot ng katatagan sa pananampalataya. At kapag tayo natutong magtiis, habang tayo nagtitiis, may nangyayari sa atin. Ano po yun? Tayo po'y lumalago. Tayo po'y nagiging ganap. Walang anumang pagkukulang. Kaya kung tayo po ay dumaraan sa pagsubok, isa lang ibig sabihin yan, hindi pa kasi tayo ganap eh. Ginaganap tayo ni Yahuwah. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dumaraing din ang mga anak ng Diyos, katulad ng sanlibutan, sapagkat hindi pa naging lubos, hindi pa naging ganap ang pagiging anak natin ng Diyos. Kaya daraan tayo sa mga pagsubok kapag tayo po nahihirapan. Kapag tayo po ay bigat na bigat sa mga iba't ibang suliranin. Kapag ang ating pakiramdam, hindi tayo makapapasa sa pagsubok, ano po ang dapat natin gawin? Dito po sa Pedro, dito po pakinggan po natin sa aklat po ng Salmo, huling talata na ating babasahin, Salmo 37:23 hanggang 24, kinagabayan ni Yahuwah ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa kanya. Matisod man siya'y hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ni Yahuwah. Anong dapat nating isipin? Sa tuwing tayo po'y dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa. Gaya po ng binanggit namin kanina, kapag tayo bagong nilalang, ano pong ibig sabihin? Sino po nasa atin? Diba si Yahushua? Kapag tayo dumaraan sa pagsubok, gaya po ng sinabi ni John the Baptist, we become less and less, at si Yahushua becomes more and more. At ang sabi rin ni Apostol Pablo, kung kailan ako mahina, saka ako ay malakas. Sa panahon ng pagsubok, may na-activate sa atin eh. Lalong napupuno tayo ng presensya ng ating Panginoong Yahushua. Nandoon po yung paraan ng Diyos na tayo maging katulad ng kanyang bugtong na anak. Kaya sa panahon ng pagsubok, mga kapatid, hanapin natin si Yahushua. Manalangin tayo sa Kanya at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, ako'y hirap na. Nawa ang aking kahinaan ay maging daan para lalong madama ko ang iyong kapangyarihan sa akin. Pero hindi lang si Yahushua ang kapiling at kasama natin. Mga kapatid, sino rin ang ating kapiling at kasama? Walang iba kundi si Yahuwah. Mga kapatid, kung tayo po ay dumaraan sa pagsubok, kung minsan litong-lito tayo hindi natin alam kung saan tayo paroroon, kung saan tayo pupunta, kung anong hakbang na dapat nating gawin. Pero sabi po ng banal na kasulatan, ginagabayan ni Yahuwah ang kanilang bawat hakbang. Kung tayo po'y sumasampalataya dyan, kapag tayo po'y hirap na, manalangin tayo kay Yahuwah. Sabihin natin kay Yahuwah Abba, Ama, ipaisip po sa akin kung ano ang dapat kong gawin ngayon. Sapagkat kapag nagtiwala tayo kay Yahuwah,
ipapaisip niya sa atin yon. Hindi niya tayo pababayaan sapagkat tayo bagong nilalang sa pamamagitan ng Panginoong Yahushua. Kung tayo man ay natisod, sapagkat sino ba sa atin ang hindi nagkakamali? Kung minsan, hindi tayo pumapasa sa mga pagsubok. Kung minsan dahil sa pagsubok tayo nadapa, tayo natisod. Gayunpaman, anong gagawin ni Yahuwah? Hindi tayo pababayaan. Bakit? Anak tayo eh. Kayo po ba mga kapatid? Pagka meron po kayong anak, tapos nakita niyong nadapa, iiwan niyo ba yung anak ninyo? Hindi po. Babalikan niyo, aalalayan niyo, hahawakan niyo, at yayakapin ninyo. Gayon din si Yahuwah. Tayo man matisod, tayo man mabuwal, hindi pababayaan ni Yahuwah ang kanyang mga anak sapagkat tayo nilikha niya para maging katulad ng ating Panginoong Yahushua. Kaya sasamahan tayo ni Yahuwah Abba. Kaya, bagamat bago pa lang ang taong ito, marami po tayong mararanasan na iba't ibang pagsubok. Marami tayong mararanasan ng iba't ibang problema. Pero huwag po tayong mag-alala. Manalangin tayo sapagkat pinagmamalasakit tayo ni Yahuwah Abba. Tayo po'y tumayo at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Salamat ng marami sa iyo sapagkat tinawag mo kami upang magkaroon ng pagsasama sa iyong buktong na anak. Ang tingin mo sa iyong mga lingkod bilang mga anak, anak na lalaki, anak na babae, mga tagapagmana kami. Salamat Ama, sapagkat alam namin di kami karapat-dapat sa ganitong biyaya. Yayamang kami po ay mga tinawag mo. Nawa makita mo sa iyong mga anak ang nararapat na pagkilos na kami po ay naglalaganap ng iyong mga salita, nagpapatibay sa aming mga kapatid, sumasamba at naglilingkod sa iyo at nagtitiis ng lahat ng mga pagsubok sa aming buhay. Subalit kung hindi po namin kaya at kami po'y hinang-hinana, kapag nakita mong iyong mga lingkod, tumatawag sa iyo, binabanggit ang iyong pangalang Yahuwah. Ama, dinggin mo ang aming mga tinig at tulungan mo ang bawat isa sa amin. Panginoong Yahushua, nawa maghari ka sa aming puso. Hangad namin maging katulad mo. Sino po ba kami para mahalin mo ng ganito? Salamat ng marami. Patuloy po kaming gabayan. Huwag kang aalis sa piling ng iyong mga hinirang sapagkat ganap kaming nagpapasakop sa iyo. Ikaw ang aming Pangulo. Kami po'y mga sangkap lamang ng iyong katawan. Patuloy po kaming gabayan, patatagin at palakasin. At ang aming panalangin ngayon sa mga lingkod mo na may iba't ibang karamdaman. Ang iba meron pong mabibigat na sakit. Panginoong Yahushua, ikaw po ng aming tanging pag-asa. Magpagaling ka sa iyong mga hinirang. Salitain po ang iyong pagpapagaling. Makarating ito sa aming katawang laman. Ganap po kaming lumakas at ganap po kaming gumaling sa lahat ng aming karamdaman. Ama, sumasampalataya kami. Binasbasan mo pong bawat sambahayan. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po, next week po yung ating magkakaroon po ng schedule change sa ating English na pagsamba.
Yung pong Tagalog, nananatili po as is, walang pagbabago. Pero sa English, sa halip na 10, gagawin pong 3 p.m. Dahil po meron po tayong anointing uh, of oil na worship service. Ito po ay sa Ingles, gagawin pong in person doon po sa Fremont. Kung interesado po kayong dumalo, pakisabi po sa amin para mabigay po namin yung address ng venue. Ngayon, bilang paghahanda, ay meron po tayong preparatory prayer, January 5 to 9, Monday to Thursday, 7 p.m. Yung Friday po, 10 o'clock a.m. Ngayon, kahit na hindi po tayo makakadalo doon po sa mismong oil anointing, hindi ibig sabihin hindi po tayo makikinabang sapagkat ang pananampalataya ang mahalaga. Hindi po talaga yung oil, kundi yung pananampalataya. Kaya dahil po ang paksa ng ating pagsamba sa Tagalog at sa Ingles ay tungkol po sa pagpapagaling. Sana po ay maging handa tayo para matanggap natin yung biyaya ni Yahuwah. At yung ating pong BLP for January, the Book of Ecclesiastes, tsaka the Song of Solomon. Natatapos na po ang ating pagsamba ni Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.